Natapos na kahapon yung voters registration and nearly 5.2 million registered for the BSKE. How was it po? Kanina binabanter namin ni Ricky na as usual, very Pinoy, in true Pinoy fashion, last minute na naman. So kwento po, ano po nangyari po kahapon, ang huling araw po ng voter registration? Una po sa lahat, Ma'am Pat, yung 5.2 million, yan po yung Sabado po na datos yan, May 16. Okay. Inaasahan po namin ngayon, baka mag-exceed po tayo ng 5.3 million applications na na-process. Kahapon po, talaga naman po napakaraming tao, talaga nag-exceed po dun sa capacity namin. Ang sample nga po namin, yung sa Taguig, na ang assessment nila on a daily basis, ang maximum capacity nila is 1,000 to 1,200. Umabot po sa 2,200 ang na-accommodate po nila kahapon. So halos doble po. At ganyan po ang sitwasyon sa buong NCR at sa metro cities po sa Cebu at sa Davao at sa ibang lugar pa rin po na matatao. Pero naisagawa naman po ng maayos, na-accommodate naman po yung karamihan ayon sa aming capacity. Kaya nga po humihingi din po kami ng pangunawa at pangumanhin dun sa mga hindi po talaga na-accommodate talaga naman pong higit-higit sa kapasidad po nung pumila dun sa aming mga opisina. Nako, so may mga hindi po nakaregister. Nabasa ko, wala ng extension. So wala na, they lose the chance to vote this November 2, correct? May estimate ho kayo kung ilan po yun? Opo, last day na po talaga kahapon dahil alam niyo naman po lahat ng paghahanda para sa halalan ay nababatay po yan doon sa eksaktong bilang ng ating mga botante. At para po sa BSKE, kailangan matapos po kami dyan. Kaya nga po June 1, yung ating Election Registration Board hearings at pagkatapos po niyan, yun na pong sunod-sunod na paghahanda, yung aming mga procurement, dyan po nababatay lahat. Kaya nga po sa last day, yung pong aming resolution for the first time, merong last day scenario na nakalagay po doon na pagdating sa umaga pa lang, i-assess na kung ano yung maximum capacity na kakayanin natin at talagang hanggang doon na lamang po yung aming ma-accommodate dahil talaga naman pong lampas-lampas sa kapasidad yung aming tinanggap kahapon. Bakit sa tingin mo dumagsa? Is it because of the political climate? Meron ba kayong study or usapan dyan sa loob ng COMELEC na bakit biglang nagkaroon ng interest talaga ang mga tao na magpa-register? The mere fact na magpaparegister ka, ibig sabihin interesado ka rin bumoto. Di ba? Meron ka talagang intensyon. So meron ba kayong haka-haka? Bakit po naging ganyan? Ito naman po hindi scientific study pero malinaw naman po talaga na napakataas ng awareness. Hindi lang po nung ating mga kababayang botante na, lalong-lalo na yung kabataan. In fact, pag tinitignan po natin yung ating social media, pag nag-scan tayo, halos lahat may opinion sa kaganapan sa pamahalaan at sa bansa natin. At yun po yung nakikita naming factor dito. And besides, kung pagbabasehan din po natin yung May elections natin, alam niyo po bang mahigit kalahati po ng boto dun sa 82.20%, yung 59 million na boto po natin ay kabataan. Nandun po yan sa bracket ng 18 to 30 years old. So kung makikita nyo po talagang inaangkin ng kabataan ng ating halalan. At yun din po yung nakikita namin dahilan kung bakit napakataas ng registration po natin ngayon.